Tapos na, malapit nang mag-overtime. Naririnig mo ba ako? Manatiling gising. Huwag kang matutulog. Chen Pang, ang kanang binti mo, malubha ang pinsala, durog ang buto ng tuhod, ang mga ugat at nerbiyos, ay tuluyang naputol din. Ang aking mungkahi ay putulin. Ano? Putulin. Doktor, siguradong may ibang paraan pa. Tama ba? Maliban na lang kung may mangyaring himala, kung hindi, sa kasalukuyang antas ng medisina, hindi magagamot ang pinsala sa iyong binti. Bata ka pa. Pagkatapos mong maglagay ng prosthesis, may pagpapatuloy mo pa rin ang buhay mo. Walang ama't ina. Nag-iisa sa buhay. Kung mawawala ang mga paa, hindi na makakapag-deliver. Paano na ako mabubuhay? Himala. May himala nga ba sa mundong ito? Na-detect ang pagnanais ng host ng himala, matagumpay na nabind ang sistema ng Tianxi. Ito ang sistema. Talagang may himala. Matagumpay nang nabind ng host ang sistema ng Tianxi. Sistema, magagawa mo bang pagalingin ang aking binti? Ang sistemang ito ay narito upang ang host ay maging pinakamataas na Tianxi. Basta magsikap ang host na maging isang celestial master. Hindi lang pagalingin ang mga binti, kahit ang walang hanggang buhay ay hindi imposible. Napakaganda. Ano ang dapat kong gawin? Para gumaling ang aking mga binti, matapos makumpleto ng host ang misyon, makakatanggap siya ng gantimpala mula sa sistema. Kasama sa gantimpala ang gamot na pampagaling. Pwedeng gamutin ang pinsala sa binti ng host. Natukoy na ang host ay baguhan. Ngayon ay ipapamahagi ang starter kit. Binabati kita, host, sa pagkuha ng pangunahing mata ng langit. Pwedeng makita ang kapalaran ng tao at suriin ang nakaraan. Maaaring malaman ang mga paparating na sakuna o biyaya. Hindi ako makapaniwala na nakuha ko ang maalamat na mata ng langit. Narito ang bagong gawain para sa mga baguhan. Manghula para sa iba. Gantimpala sa gawain. Paraan ng pagguhit ng anteng-anteng. Nasaan ang gamot sa sugat? Hindi ba't sinabi mong may gantimpala na gamot sa sugat? Nasaan na? Kailangang tapusin ng host ang bagong gawain. Simulan ang susunod na chain ng misyon, para magkaroon ng pagkakataon makuha ang gamot sa sugat. Hula. Mata ng langit. Para sa hinaharap na makuha ang gamot sa sugat, mukhang kailangan tapusin ang bagong misyon. Muna. Naglatag ng pwesto ng matagal. Walang ni isang tao na nagpapahula. Mukhang kailangan ko ng mag-akit ng mga kliyente. Uy, maganda. Magpapahula ka ba? Libre ang unang hula. Ikaw pa ba ang magpapahula? Mukhang may sakit ka. Bakit hindi mo nahulaan yan? Magkakasakit ang iyong mga binti. Ay, sandali lang. Ikaw si Suyu. Oo. Ikaw ay ipinanganak noong taon ng Wuyin, buwan ng Wuwo, araw ng Gengshen, oras ng Dingzhou. Ibig sabihin, ipinanganak noong 8 ng Hunyo taong 1978. Ikaw, paano mo nalaman ang pangalan ko, pati na rin ang kaarawan ko? Ito ay, hindi ako makapaniwala na nakita ko talaga, ang kanyang susunod na kapalaran. Hindi ko lang alam ang pangalan at kaarawan mo. Alam ko pa, ngayong hapon, habang umaakyat ka ng bundok, madudulas ka dahil sa ulan at masasaktan. At saka, hindi biro ang pagkakadulas mo. Kahit hindi ko alam kung paano mo nalaman ang impormasyon ko, pero hindi mo rin. Pwedeng sampin ako agad. At ngayon, maliwanag ang araw. Wala namang sinabing uulan sa weather forecast. Sa tingin ko, ikaw ay isang manloloko. Hindi naman tama ang hula mo. Hi, unang beses na manghula para sa iba. Ganito na lang natapos. Pero ang nakita ng third eye, hindi dapat mali. Sana ay ligtas siya. Isang beses na manghula para sa iba. Tapos na ang misyon. Tapos na ito. Oo, tama nga. Nagbabasa ng kapalaran ng iba. Kahit maniwala sila o hindi, natapos ko na ang aking misyon. Gantimpala sa bagong miyembro. Paraan ng pagguhit ng anteng-anteng ay natanggap na. Wow! Napakakomplikadong kaalaman tungkol sa mga anteng-anteng. Hindi ko akalain na matatandaan ko lahat bigla. Parang matagal ko na itong pinag-aralan. Talagang mahusay ang sistema. Bagong misyon. Magbenta ng 1 piraso ng pangkaligtasang anteng-anteng. Presyo hindi bababa sa 10,000 piso. Gantimpala sa misyon. 1 piraso ng gamot pangpagaling. Natutunan ko na kung paano gumawa ng anteng-anteng. 1,000 piso para sa isang anteng-anteng. Sino ang bibili niyan? Ay, hayaan mo na. Sa wakas, ang gantimpala sa misyon ay gamot sa sugat, dahil kung talagang makikita ng mata ng langit, ang kapanganakan ng iba, ang kapalaran ay pabago-bago. Ang anteng-anteng na ito mula sa sistema. Dapat ay talagang makakapagbigay ng kaligtasan.
Kung ganun, ang 1,000 piso ay hindi masyadong mahal. Ano ba yan? Sino ba ang maniniwala sa antang-antang ko? Talagang makakapagbigay ng kaligtasan. Totoo ngang umuulan. Ang sinungaling na iyon, ang sinabi niya ay totoo pala. Ah, ay, hindi ba ito ang babaeng iyon kanina? Mukhang nasugatan siya sa bundok, totoo ba? Kanina lang ayos naman siya. Naalala ko, kanina sinabi ng manghuhula na magkakaroon siya ng aksidente, at uulan pa. Tingnan nyo, umuulan na nga. Oh, binata. Narinig ko na mahusay ka raw manghula, magkano ang bayad sa akin? Mayaman ka pala. Pwede kong hulaan ng panandali ang kapalaran. 3,000 kada hula, walang tawaran. 3,000, ayos lang. May tapang ka, pero sasabihin ko na agad. Kung hindi mo makalkula, wawasakin ko ang pwesto mo. Hello, nasaan ka? Oh, asawa ko, nasa meeting ako. Isang mahalagang pulong. Baka mahuli ako ng uwi. Matulog ka na ng maaga. Huwag mo na akong hintayin. Huwag kang mag-alala, mahal. Aalagaan kita ng mabuti. Talagang walang kwenta. Niloloko ang asawa. May kinakasama siyang kabit sa labas. Plano pa niyang sa susunod na araw, sa ngalan ng meeting, makikipagkita sa kabit sa hotel. Itong si Boss Zhang. Si Zhang Jianguo, si Boss Zhang. Tama ba? Ikaw. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ngayon lang tayo unang nagkita. Hindi ko lang alam ang pangalan mo. Alam ko rin. Maganda ang kapalaran ni Boss Zhang sa mga babae. Swerte sa pag-ibig. Napakaswerte. Asawa. Ano ang ibig niyang sabihin? Wala naman. Ganyan talaga ang sinasabi ng mga manghuhula. Si Boss Zhang kamakailan lang ay aalis ng malayo, di ba? Tama. Magmi-meeting yata, guro. Ang galing mo maghula. Nasaan ang iyong QR code para sa bayad? 3,000, tama ba? I-scan ko na agad. Nakapagpadala na ng 3,000 piso. Grabe, ang galing mo talaga, Master. Kumusta kaya ang kapalaran ko sa hinaharap? HMM. Ang hinaharap na kapalaran. Medyo kulang. May senyales ng panganib na may dugo. At saka kamakailan. May problema na darating. Ano ang gagawin natin, Master? May paraan ka ba para maiwasan ito? May paraan naman. Mayroon akong antang-antang dito. 1,000 piso bawat isa. Makakapagbigay ng proteksyon sa'yo. Maiiwasan ng malas. Bibili ako. Guro, pakiabot po agad sa akin. 1,000, tama ba? 1,000 piso na ang naipadala. Boss Zhang, oo, ito ang iyong antang-antang. Tandaan mong laging dalhin ito. Sige, para ligtas ka. At makaiwas sa kapahamakan. Sige, ito. Hindi ba ito manloloko? Sino ba namang gumagamit ng papel na A4 bilang papel ng antang-antang? Ano bang alam mo? Ito ay tunay na dalubhasa. Isang taong may mataas na kapangyarihan. Kahit ano pa ang gamitin, makakagawa ng antang-antang. Ano naman kung A4 na papel? Guro, ito ay pagbabalik sa pagiging simple. Guro, salamat po. Babalik ako sa ibang araw para bumisita sa inyo. Sige, aalis na ako. Oo. Ay, ang yaman naman. Ang dali naman niyang ibinigay ang 13,000. Sa totoo lang, ito ay isang bayad para manahimik. Sayang, makakaiwas ka sa una pero hindi sa pangalawa. Kahit na makalusot siya ngayon, sa loob ng 5 araw, mahuhuli pa rin siya sa akto. Hay, pero ang galing talaga ng mga mata niya. Kayang makita ang nakaraan at hinaharap ng tao. Parang pandaraya na ito. Sistema. Ito ba ay, natapos ko na ang misyon. Nasaan ang aking gamot na pampagaling? Binabati kita, host, natapos mo na. Ang gantimpala ay isang gamot na pampagaling. Ito ang gamot na pampagaling. Ito. Ito ba ang gamot na makakagaling sa putol kong binti? Makakatayo na ulit ako. Ay. Hindi na masakit ang binti. Ang binti ko. Talagang gumaling na ang binti ko. Nakakatayo na ako. Ako talaga ay nakakatayo na. Talagang magaling na.
Nako, ang aking binti ay talagang magaling na. Nakakatayo na ako, hindi na masakit. Sistema, ang galing mo talaga. Magaling na ang aking binti. Mabuti na lang. Gasgas lang naman. Hay. Napakamalas ko talaga. Ang mga proyekto kong pinuhunan, siguradong lugi. Pag naglalakbay, kung hindi problema sa hotel, ay delay sa flight. Kahit pag-inom ng milk tea, nabulunan ng pearl at napunta sa emergency. Ngayon, gusto ko sanang pumunta sa bundok para mag-relax. Magpahinga ng konti. Pero nadapa pa rin. HMM. Oo nga pala. Yung tao. Sabi niya mahuhulog ako. Sabi rin niya uulan. Lahat nangyari nga. Kahit nahulog pa rin ako. Pero hindi naman malala. Pwede kayang. Totoo siyang isang maestro. Siguro. Talagang matutulungan niya akong baguhin ang kapalaran ko. Ay. Maganda ang lugar na ito. Kahapon, sa isang araw lang, natapos ko na ang 2 gawain. At gumaling ang aking binti. Pwede akong manatili dito ng matagal. Ngayon ay naglalabas ng bagong misyon para sa host. Manghula ng 3 beses. Ang kita sa bawat hula ay hindi bababa sa 3,000 piso. Gantimpala sa misyon ay 3 piraso ng kidlat na amuleto. Nako, itong mga tao na ito, manghuhula. 3,000 piso kada hula. Saan makakahanap ng ganito karaming naloloko? Si boss Zhang kahapon. Binigyan mo ako ng pera dahil guilty ka. Mukhang kailangan kong mag-isip ng paraan para makaakit ng mga customer. HMM. Guro. Kahapon naka-wheelchair ka pa. Bakit ngayon ayos ka na? Ako kasi. Nakasakay sa wheelchair. Personal na kagustuhan ko lang ito. Gusto ko lang umupo sa wheelchair. Maglakad-lakad sa park na ito. Para maranasan ang ibang pananaw. Wala akong magagawa. Hindi ko naman pwedeng sabihin na kahapon bali pa ang binti ko. Ngayon ay masigla na siya. Kapag ito ay kumalat, hindi siya ituturing na kakaiba. Sana paniwalaan niya ang dahilan na ito. Talagang may karisma ng isang maestro. Kahit ang mga hilig ay kakaiba, sino ang makakaisip na maglakad-lakad gamit ang wheelchair? Ay, hindi pa magaling ang iyong binti. Halika, umupo ka. Guro. Gusto ko sanang magpahula sa iyo. Ako kasi. Simulat sa pulmalas na ako, laging may aberya kapag lumalabas. Kahit sa pag-inom ng milk tea, pwede kang mabulunan ng perlas at madala sa emergency. Kahapon, umakyat ako ng bundok dahil pinipilit ako ng pamilya ko na magpakasal. Ang taong ito ay may record ng pananakit sa asawa. Kaya ako na-stress at naglakad-lakad. Hindi ko inaasahan. Nahulog pa rin. Kaya ngayon talaga, wala na akong magawa. Lahat ng sinabi mo kahapon ay nagkatotoo. Gusto kong magmakaawa sa'yo. Pakiusap, tulungan mo akong tingnan. May pag-asa pa ba ako sa buhay na ito? Pwede akong manghula. Pero may presyo ako dito. 3,000 bawat isa. Sige, walang problema. Basta matulungan mo akong baguhin ang kapalaran ko. Kahit magkano pa. Narating na ang 3,000. Sige. Ang malas ng taong ito, hindi pangkaraniwang sama, parang sinapian ng malas. Ito. Sigurado ka bang ganito ka, nagmaneho papunta rito? Salamat sa paalala mo kahapon, kahit na nadapa ako, konting gallows lang naman, wala namang epekto sa akin. Kaya nagmaneho ako papunta rito, walang problema. Kanina, ginamit ko ang third eye para tingnan ang kapalaran mo. Susunod, may 2 bagay na mangyayari sa iyo. Una, tatamaan ka ng dumi ng ibon sa ulo. Pangalawa, makakabangga ka ng tao habang nagmamaneho. Kaya iminumungkahi ko na ngayon, huwag ka munang umalis dito, at lalong huwag magmaneho. Pero, may usapan na kami ng pinsan ko. Buntis siya at malapit ng manganak. Gusto ko siyang makita. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong subukan. Pero tandaan mo, pag nagbukas ka ng pinto ng kotse, mag-ingat ka na hindi ka matamaan ng dumi ng ibon. Sige, salamat sa paalala, guro, pupunta na ako. Oo. Sabi ng guro. Totoo kaya ito?
Totoo nga, dumi ng ibon. Pagpapalobo ng bula. Guro, 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 guro. Naniniwala na ako, nakita ko na, talagang bumagsak ang dumi ng ibon, diretso sa kotse ko, kung mas mabilis pa sana ako maglakad, ay nako. Maestro, pwede akong masaktan, pero hindi ko kayang manakit ng iba, sabi niyo mababangga ko ang tao, kaya hindi na ako magmamaneho ngayon, hindi maganda ang swerte ng taong ito, pero mabuti ang kanyang puso. Pero, ang malas mo, hindi ito maayos sa isang araw o dalawa, pero dahil naniniwala ka sa akin, pwede kitang tulungan na mag-isip ng paraan. Teka, Master, kailangan bang tingnan ang mukha sa panghuhula? Kailangan bang personal na pumunta? Petsa ng kapanganakan at oras. Pwede rin gamitin para sa prediksyon ng kapalaran. Kung sakali, kung may larawan at kapanganakan at oras, kaya ko ring magbilang. May larawan ako ng pinsan ko, ito. At kapanganakan at oras. Ito ang kapanganakan ng pinsan kong babae. Malapit na siyang manganak, kaya medyo nag-aalala ako. Oo, tama-tama, pasensya na, nakalimutan kong magbayad. Natanggap na ang 3,000 piso, Lin Keshan. Taong 1,990, ika-15 ng Marso. Ipinanganak ng tanghali. Hindi maganda, nagkaroon ng reaksyon sa pagbubuntis ang pasyente. Biglang bumaba ang presyon ng dugo. Paumanhin, ginawa na namin ang lahat. Biglang nagkaroon ng pagbubuntis ang pasyente. Syndrome ng mataas na presyon ng dugo, nagdulot ng pagkabigo ng maraming organo. Ay nako, ang pinsan mong babae ay maaaring manganak ng maaga. At hindi maganda ang kalagayan. Anong gagawin natin? Mayroon ako dito, 2 agimat. Isa nito, para sa pinsan mo, makakatulong ito sa kanyang kaligtasan. Isa para sa anak niya sa sinapupunan, makakatulong ito sa kanyang malusog na paglaki. Salamat, guro. By the way, magkano ito? 20,000. Sige, walang problema. Naideposito na ang 20,000. Ngayon, pwede ka nang mag-taxi papunta sa ospital. Mayroon kang 2 anteng-anteng. Dapat walang magiging problema. Salamat, Master. Talagang maraming salamat sa inyo. Oo. Shenpeng, isang baguhan na tagapagturo. Ang mata ng langit ay na-activate na. Para sa 3 tao, progreso ng hula, 2 katlo, 3 piraso ng Leifo bilang gantimpala sa misyon. Si Suyu. Talagang siya ang aking tagapagligtas. Halos tapos na ang aking misyon. Siya ang aking malaking kliyente. Pero sistema. Yung binigay ko sa kanya kanina, talaga bang epektibo ang agimat na ito? Pangunahing agimat, maaaring makaiwas sa isang malas, at mapanatili ang kaligtasan ni Lin at Keshan. Ngunit ayon sa nakita ng may-ari, ang malas ni Suyu, ay hindi isang beses na malas, kundi dulot ng kanyang kapalaran. Kailangan ng panggitnang antas na anteng-anteng. Para mapabuti, paano makakakuha ng panggitnang antas na anteng-anteng? Kailangan ng host na tapusin ang mas maraming gawain. Pagkatapos mag-level up, ma-unlock ang kasanayan sa pagguhit ng panggitnang antas na anteng-anteng. Ay, gawain na naman. Hindi mo ba pwedeng ibigay na lang sa akin? Sistema, pwede bang ibaba ang presyo? 3,000 kada isa. Sino ang pupunta? Isang araw na. Wala pang kahit isang customer. Hindi mababago ang presyo. Kailangang mahigpit ang host na sundin ang mga kinakailangan. Para matapos ang serbisyong hula, gusto ko rin namang matapos agad ang gawain. Pero ang mahal kasi nito. Sige na nga, wala rin namang masyadong tao ngayon. Uuwi na lang muna ako. Kung ang anteng-anteng na ito ay talagang epektibo, babalik si Suyu bukas para hanapin ako. Sa oras na iyon, ang misyon ay maaaring makumpleto na. Maestro. Maupo ka. Maestro, talagang napaka-epektibo. Kahapon ang pinsan kong babae, talagang napaaga ang pagputok ng panubigan niya. Talagang natakot ang buong pamilya namin. Agad namin siyang dinala sa delivery room. Habang hindi nakatingin ang doktor, palihim kong inilagay ang agimat na ibinigay mo sa ilalim ng kama ng pasyente. Buti na lang hindi nila napansin at nadala sa loob. Tapos, paglabas ng doktor, sinabi niya na ang pinsan kong babae ay nagpakita ng senyales ng matinding pagdurugo at kritikal ang kalagayan, pero hindi alam kung bakit.
Bigla na lang naging maayos. Sa wakas, ligtas ang mag-ina. Sinabi pa ng doktor na isang himala ito. Walang anuman. Nagbayad ka rin naman. Ang presyo ng amulet ay 1,000 bawat isa. Nakatag na ang presyo. Ay, oo nga pala. Gusto mo bang magpahula? Sige. Oo. Medyo may konting problema, pero hindi naman malala. Binabati kita sa pagtapos ng misyon. 3 beses na ang hula. 3 piraso ng Thunder Talisman ang gantimpala, na ibigay na sa backpack. Yun. Maestro. Pwede ba kitang pakiusapan? Samahan mo ako ng isang araw. Hindi ako sigurado sa swerte ko. Medyo nag-aalala ako. Kahit sinabi mo na maliit na problema lang ito. Pero nag-aalala pa rin ako. Baka may mangyaring hindi inaasahan. Ako ang magbabayad. May bagong task ba ang sistema? Natapos na ang gabay para sa baguhan. Mga susunod na task. Kailangan itong i-trigger ng host. Paki-trigger ito sa pang-araw-araw na buhay. Kumilos ng aktibo, panatilihin ang dignidad ng guro, parusahan ang masama at itaguyod ang mabuti, para ma-trigger ang mas maraming misyon. Ito. Samahan kita ng isang araw, hindi naman imposible, pero sabi mo, itong pwesto ko. Lumipas na, 5,000 piso ang dumating. Ginoo. Pakiusap. Nakikiusap ako. Sige. Pero, huwag mo na akong tawaging Ginoo. Tawagin mo na lang akong Chenpang. Hindi naman ako mas matanda sa'yo ng gaano. Ako'y 23 taon pa lang. 23 taon pa lang. Mas bata ka pa sa akin ng 1 taon. Pero na. Oo. Ito ang tindahan na pagmamay-ari ng aming pamilya. Pumunta ako rito ngayon para kumuha ng ilang bagay. Kaya pala ang 3,000 bayad sa hula, ay binigay mo lang. 50,000 rin ay hindi ka nagdalawang isip. Yaman pala ng pamilya mo. Saan ka pupunta? Miss Su, nandito ka na. Ay, Miss Su. Dumating na po kayo. Ang pinagawan niyong alahas, ay tapos na. Kukunin ko na po. Sige. Ay, Miss Su. May kasama pa kayong kaibigan ngayon. Ito ay ako. Sabi ko, Miss Su, ang iyong paningin sa tao, ay hindi maganda. Ang ganitong uri ng batang mahirap, sa unang tingin, ay isang manloloko na umaasa sa libre pagkain at inumin. Mag-ingat ka. Huwag kang magpapaloko sa ganitong tao. Na-detect na ang host ay ininsulto. Nag-trigger ng misyon para protektahan ang dignidad ng Tianxi. Nilalaman ng misyon. Ang Tianxi ay hindi basta-basta. Pwedeng insultuhan. Pakiparusahan ang kalaban. Panatilihin ang dignidad ng Grandmaster. Gantimpala sa misyon. Mangyaring ayon sa antas ng parusa. Sistema ayon sa antas ng parusa. Hindi mo naman siguro gustong gamitin ang kidlat na amuleto sa kanya, di ba? Kahit nabastos ang bibig niya. Hindi naman siguro siya dapat mamatay, di ba? Ang basbas ng kaligtasan ay makakapagligtas ng buhay ni Ate Suyu. Pakiramdam ko ang kidlat na anteng-anteng ay kayang gawing abo ang sino mang tamaan nito. Paalala. Pwede mong gamitin ang matalinong mata para makita ang nakaraan ng target. Depende sa bigat ng kasalanan. Ang host ay maaaring magpas siya ng paraan ng parusa. Hoy, nakuha ko na ang mga bagay. Lahat ng ito ay mula kay Suyu, na kinuha mula sa batang babae. Ano ba ang alam niya? Ang mga alahas ko ay pinalitan ng mga piraso ng salamin. Itong si Manager Zhao Kun, sa mga nakaraang taon, nagnanakaw siya, at pinalitan ang mga tunay na alahas ni Miss Su, ng mga peking alahas, at ibinenta ang mga ito para kumita. Kumita siya ng maraming pera, di ba? Nagsisinungaling ka. Anong ebidensya mo? Ebidensya? Hindi ko kailangan ng ebidensya. Sa loob ng safe sa opisina mo, may ilang piraso ng alahas na peke. Pwede mong ipasuri, kay Miss Su. At pati na rin sa cellphone mo, mga tala ng tawag, kahit na tinanggal mo na. Pero sa provider ng telepono, maaari pa rin nilang makita. Zhao Kun.
Ikaw, pumunta ka sa safe, at kunin mo lahat ng laman nito. Maghanap pa ng isa, propesyonal na tagapagsuri, ay pasuri lahat ng mga bagay. Sige. At si Zhao Kun. Simula ngayon, ikaw ay tinatanggol, ay demanda kita, maghanda ka ng makulong. At saka, pakiabisuhan si Ate Wang ng Finance Department, papuntahin mo siya rito para kunin ang pamamahala ng tindahan, tapos tumawag ng pulis. Hayaan ang mga pulis na mag-ayos nito. Opo. Si Zhao Kun talaga, kamag-anak ng aking madrasta. Ang aking madrasta. Hindi niya ako gusto. Kahit na hindi na ito sinaunang panahon, may karapatan na rin ang mga babae na magmana. Pero, palagi siyang gumagawa ng paraan, para pahirapan ako, dahil hindi ako masyadong sinwerte, kaya hindi ko masyadong pinansin, ang negosyo. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataon. Shen Peng, baguhan na Tianxi, aktibo na ang kasanayang tiyan niyan. Pagguhit ng mga talisman, baguhan, misyon, panatilihin ang dangal ng Tianxi. Mahusay ang pagtatasa ng misyon. Gantimpala sa misyon, isang intermediate na anteng-anteng, na ipamahagi na ang kakayahan sa pagguhit ng intermediate na anteng-anteng. Hoy! Nakikinig ka ba sa akin? Nakikinig ako, yung tungkol sa pamana. Ganito ang sinasabi sa mga nobela, naiintindihan ko. Pero napansin ko mula nang nalaman mo ang edad ko, lalo kang nawalan ng respeto sa akin. Ako ang tutulong sa'yo, para bumuti ang kapalaran mo. Hindi mo ba sinabi kanina, na wala pang paraan ngayon? Sinabi mo rin, na pansamantala lang ito. Babala, ang kasalukuyang antas ng host ay baguhan na tagapangalaga, ang pagguhit ng panggitnang antas na pangkaligtasan na anteng-anteng, ay magdudulot ng labis na paggamit ng espiritual na lakas, maaaring magdulot ng pagkawala ng malay, kahinaan at iba pang masamang reaksyon. Mag-ingat ka sa iyong mga kilos. Kung lalaki ka, hindi pwedeng sabihin na hindi kaya. Ganito, bukas, kunin mo na lang sa pwesto. Mas mabuti pang bumalik ka na lang at magpinta. Baka mahilo ka talaga. Saan mo ilalagay ang iyong dangal bilang isang master? Saan mo ilalagay ang iyong dangal bilang isang master? Umalis na. Halika, halika, tingnan nyo ito. Subukan ang swerte. Manalo ng 30,000. Kunin agad. Walang daya. Tingnan, tingnan. Subukan mo. Oh, tingnan nyo mga kaibigan. Nanalo ng 30,000. 30,000. Kunin mo agad. Mga kasama. Oh, isa pa. Magkano ang isa? 100 ang isa. Nanalo ng 30,000. Kunin mo agad. Kung hindi manalo, talo ako. Siguradong peke yan. Oo nga, oo nga. Isa pa. Pumili ka na lang. Kung manalo ka, kunin mo ang pera. Nanalo nga talaga. Bilis na. Nanalo nga talaga. Ang lakas ng loob mong mandaya. Hindi ko maibibigay ang perang ito. Paano naging pandaraya ito? Kanina lang sinabi mong patas ang laban. Bakit ngayon gusto mong tumakas sa utang? Paano naging pagtakbo sa utang ito? Bakit ang taong ito hindi marunong tumyupad sa salita? Nakakainis. Bata, alam mo ba kung sino ako? Ang pangalan ko ay Gu Xiaobu. Ako ang siga dito, at nangangahas ka pang humingi ng pera sa akin. Maniwala ka man o hindi, hindi kita palalabasin sa kalye na ito. Sige, subukan natin. Ngayon, nandito ako. Kung hindi mo ako babayaran, tatawagin ko ang pulis. Sa oras na iyon, itong ilegal na loto mo. Magkakaproblema ka. Dapat lang naman. Hey hey hey. Babayaran kita. Hintayin mo ako. Nakuha na. 300,000, parang libre lang. Sinubukan lang. Hindi ko akalain na itong mata ng langit, may gamit din sa mga bagay. Ito. Bakit ganito ang nangyari? Sino ang gumawa nito? Kahapon ba? Nakakuha ng 30,000. May hindi natuwa siguro. Wala namang problema. Huwag kang mag-alala. Hindi ito maliit na bagay. Ang lakas ng loob nilang.
Bantaan ka, siguradong may koneksyon siya. Marami kaming kilala sa pamilya. Gusto mo bang ipakiusap ko sa tatay ko? Ay, hindi na. Ganitong mga bagay. Kaya ko itong ayusin. Oh, tama. Ito nga pala, ginawa ko ito para sa'yo, isang pampaswerte. Laging dalhin ito. Sige, alam ko na. Mag-ingat ka. Oo, kung may mangyari, pumunta ka agad sa akin. Sige. Ang Tianxi ay nag-aalis ng kasamaan. Kasama ba ito? Na-detect ang host, nakaranas ng masamang banta, na-trigger ang misyon na alisin ang bully. Layunin ng misyon, parusahan si Go Xiaobo at ang kanyang lihim na kapangyarihan. Gantimpala sa misyon, isang beses na pagpapalakas ng katawan. Isang tao na may dali Quan Gang Pil. Pagpapalakas ng katawan at dali Jin Gang Pil. Mukhang maganda ang mga ito. Buti na lang kahapon. Tiningnan ko ang tindero. Alam ko na ang pangalan niya ay Gu Xiaobo. Gu Xiaobo, Gu Xiaobo. Maging akin ka na, bilang gantimpala sa misyon. Sa umaga nagbebenta ng peking loto. Sa gabi nagbubukas ng ilegal na kasino. Talagang masipag ka. Ang lamig pa rin ng panahon. Oo nga. Anong ginagawa mo? Hindi ito ang lugar para sa'yo. Naghahanap lang ng saya. Narinig ko na masaya dito. Ah, oo nga pala. Si Gu Xiaobo ang nagsabi sa akin. Sige, pumasok ka, huwag kang iiyak kapag natalo ka. Ang intermediate na anteng-anteng ay makakapagpabago ng kapalaran, para hindi na malas si Suyu. Eh ako. Hindi naman ako malas, pwede ba akong maging maswerte? Oy, mukhang baguhan ka pa lang, bata. Unang beses mo ba rito? Pang-akit lang yan para sa pera. Walang mangyayari dyan. 6 na buwan na akong naglalaro dito. Wala pa rin akong napapanalunan. Bata, mas mabuti pang huwag mo nang sayangin ang pera mo. Kasi, subukan mo lang. Subukan, subukan. Nanalo ng 100,000. Nanalo ka. Paano magiging 100,000 ito? Pare, babalik ka pa ba? Ano pa man. Hindi naman pwedeng palaging panalo. Oo nga, tama na kapag sapat na. Oo, ang makina na ito ay talagang kakaiba. Nakakuha ka na ng 10,000. Huwag maging sekim. Tama, nanalo ng 40,000. Nanalo ng 40,000. Doble, doble ulit. 40,000, 40,000. Hindi ito makatwiran. Sirang makina ito. Oo nga. Kaya mo yan, pare. Swerte, swerte. Terra, terra. Swerte, swerte. Palitan na. Hindi ba gusto mong palitan? Bilis, bilis. Palitan mo na. Ngayon swerte tayo. Bukas babalik ako. Babalik ka. Ang swerte naman ng batang ito. May nangyari kay Bogo. May gulo sa kasino. Nanalo ng 500,000 sa slot machine. Ano? 500,000. Di ba inayos na ang makina? Paano posible na manalo ng jackpot? Paano mo binabantayan ang lugar? Hindi ko rin alam. Anong nangyayari, Kuya Bo? Naayos na ang makina. Paano nangyari na nanalo siya ng 2 beses? Pero sinabi niya, babalik siya bukas. Babalik siya bukas, sige.
Bukas, papatunayan ko na ibabalik niya lahat ng napanalunan niya. Maraming tao ngayon ah. Nandito na ba ang lahat? Hello, pulis ba ito? Magre-report ako. May nagkakatipon dito para magsugal. Nagbukas sila ng kasino. Nasa Fenghua Street ang lokasyon. Sa lumang bodega dito. Oo, nandito ako mismo sa lugar. Sige. Anong ginagawa mo? Naglalakbay lang. Maganda ang swerte ko kahapon. Subukan ko ulit ngayon. Pumasok ka na. Matagal ka nang hinihintay ni Bogo. Ay. Ikaw. Oo, ako nga. Nakikita mo ba, lahat sila ay mga tao ko. HMPH. Bakit, HMPH? Patayin siya, walang gagalaw. Pulis, lahat kayo, lumuhad. Ginoong pulis, ako ang tumawag sa inyo. Isa akong mabuting mamamayan. Nagkaroon ka pa ng lakas ng loob na tumawag. Bakit? Nagpupulong kayo rito para magsugal. Kung hindi ako tatawag ng pulis, ano ang gagawin ko? Dalhin siya. Hintayin mo ako. Salamat sa iyong ulat. Matagal na naming hinahanap ang kasino na ito. Ano ang pangalan mo? Kailangan naming gumawa ng tala. Kailangan namin ng record. Ako si Chen Pang. Walang problema. Makikipagtulungan ako. Natapos ang misyon na alisin ang mga abusado. Nakakuha ng gantimpala. Isang beses na elixir ng katawan. Isang Pyldorus ng malakas na ginto. Kailangan ng pagsasama para sa pagpapalakas ng katawan. Paggamit ng Dali Jingang Pill. Pagkatapos inumin, magkakaroon ng buong katawan na pagpapalakas. Ang proseso ay maaaring may kasamang matinding sakit. Maghanda ka. Pakiramdam ko ngayon kaya kong pumatay ng isang baka. Ay nako. Ngayong araw sa kasino. Kung ako ang unang maghanda, pagkatapos kumain ng Dali Jingang Pills, hindi na kailangang hintayin ng pulis. Kapag malapit na, saka papasok. Ako lang mag-isa, kaya ko silang lahat na ayusin. Chen Pang. Nalaman ko na si Go Xiaobo ang may gawa nito. Nagpapatakbo siya ng kasino. May mga maduming negosyo sa likod. Hello. Ano? O sige, alam ko na. Nahuli ang kasino ni Gu Xiaobo, pati siya ay nakulong. Master Chen, bakit ngayon? Hindi ka na gumagawa ng mga simbolo sa papel na A4. Maganda ang swerte ko nitong mga nakaraang araw. Nakakuha ako ng 800,000. Kailangan ding ay upgrade ang negosyo. Oo nga. Dahil si Master Chen, ay wala ng problema. Aalis na ako. Sige. Ay oo nga pala, Master Chen, yung bagong anteng-anteng, talagang napaka-epektibo. Pakiramdam ko, hindi lang nawala ang malas, mas gumanda pa ang swerte ko. 10,000 piso, makakabili pa ba ng ilan? Anong iniisip mo? Ganitong bagay, kahit 1,000,000, hindi mo na mabibili pa. Aalis na ako. Sistema, bakit sa pagkakataong ito, hindi ka nagtakda ng halaga? Ibebenta ko ng 10,000. Bakit hindi mo man lang ako pinigilan? Ang host ay mayroon ng katawang lampas sa karaniwang tao, at mga kaukulang kasanayan. Kailangang mag-recruit ng 2 tagasunod. Maaaring simulan ng intermediate na misyon ng master. Gantimpala Feng Shui, tagasunod. Saan makakahanap ng mga tagasunod? Hindi na ito sinaunang panahon.
Ang mga asong gala ng bundok Wangxian. Madalas sa paanan ng bundok, paligid ng plaza naglalakad-lakad. Matalino ang aso na ito. Hindi nangangagat, hindi rin maingay. Pwede mo itong gawing kasama. Sumama ka sa akin. Kinain mo ang aking sausage. Ikaw na ang aso ko. Itatalaga kita bilang tagapagtanggol ng Tianxi sistema. Ito ba ay pagkuha ng isang alagad? Binabati kita, host. Mayroon na akong unang tagasunod. Sana magawa mo agad ang misyon. Ay, saan galing ang asong gala na ito? Anong asong gala? Siya ang una kong tagapagtanggol. Bakit nandito ka na naman? Hindi ba gumanda na ang swerte mo? Ako. Uy, Master Chen, kailangan mo pa ba ng pangalawang tagapagtanggol? Hindi tama ito, mas mababa pa ito kaysa sa aso. Kailangan mo pa ba ng batang tagapaglingkod? Hindi rin tama ito, mas mababa na ang ranggo. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Muli akong pinipilit ng pamilya ko na magpakasal. Balak kong hindi na umuwi. Gusto kong sumama sa iyo, Master Chen. Maaari kitang tulungan sa pakikipag-ugnayan sa mga kliyente at sa pag-aasikaso ng mga bagay-bagay. Kaya kong gawin ang kahit ano. Tingnan mo itong pwesto ko. Parang kaya kong mag-hire ng assistant ba? Pwede akong magbayad para magtrabaho. Magbayad. Sistema. Kasama ba ito sa pangalawang alalay? Paki-verify muna ang relasyon. Sige, kung ganun, gagawin kitang pangalawang tagapagtanggol. Anong pangalawang tagapagtanggol? Assistant ito. Natapos na ang misyon ng pagsama, gantimpala, feng shui na kasanayan. Ay naku. Bakit ang aga mo? Nagsara ng pwesto. Hapon na, wala pa ring dumating. Mas mabuti pang umuwi ng maaga. Paano naman ako? Ikaw. Umuwi ka sa inyo. Hindi naman kita pinapaupahan dito. Kuripot. Kahit na, pumayag ako na pumunta ka, bilang aking assistant, pero, ikaw at ito, hindi naman kailangan, na araw-araw magbantay, ang pwesto ko. Ay nako. Siyempre hindi, matagal ko nang pinag-isipan, sawa na ako, sa mga inaayos ng pamilya ko, na mga kasal, kaya nga, gusto kong magnegosyo, gusto kong patunayan ang aking kakayahan, matagal ko nang pinag-isipan ito, magbukas ng, isang high-end na tea house na may temang tradisyonal na Chino. Nakakita na rin ako ng ilang lugar. Pero, ang feng shui nito, napakahalaga ng pagpili ng lokasyon. Hindi ko ba kayang pumili ng maayos? Saan ka nakakita ng empleyado, na pinipilit ang boss na magtrabaho? Sumunod sa pagpili ng lokasyon ay napakahirap. Titingnan ko sa feng shui, kung may mas madaling paraan. Meron na. Kapag nabasbasan na ang batong feng shui, magagamit na ito. Ano nga pala, ipadala mo sa akin ang address. Sige, ipapadala ko na ngayon ang address sa'yo. Sandali lang. Ayan na. Mr. So, marami kaming tao ngayon. Maraming nag-apply ng card. Umabot ng higit 50,000 ang kita. Chen Peng. Chen Peng. Sa mga araw na ito, napakaganda ng negosyo sa tea house, at marami pang tao. Marami rin ang kumuha ng membership card. Sabi ko na, hindi ka malulugi sa 1,000,000 ito. Hello. Ano? May gulo. Anong nangyari? May gulo. Sabi nila ay pagkalason sa pagkain. Kailangan kong bumalik agad. Tara, sasama ako sa'yo. Anong nangyari?
May nagkakagulo. Sinasabing nalason sa pagkain. Kailangan kong bumalik agad. Sige, sasama ako sa'yo. Tara, bilisan natin. Ay, sumasakit ang tiyan ko. Itong inyong tea house, may problema ang mga pagkain. Kailangan niyong magbayad. Kailangan kong pumunta sa ospital. Kailangan niyong magbayad. Anong nangyari? Sabi niya kumain siya ng sa amin, na merienda, masakit ang tiyan. Sinasabi niyang nalasan siya sa pagkain. Pabayaran niyo kami. Ginoo, kung talagang hindi ka komportable, pwede kaming tumawag ng emergency, at dalhin ka sa ospital. Hindi na, bayaran niyo na lang kami. Gusto ko ng 100,000. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Ay nako, ay nako. Huwag kang mag-alala, 10,000 piso. Siguradong mapapasara natin ang tea house na ito. Iwan mo na sa akin yan. Sigurado ka bang food poisoning? Sigurado ka bang nalasan ka sa pagkain? Siyempre, kumain ako ng pagkain ninyo. Sumakit ang tiyan ko. Kailangan niyong magbayad. Tawagin ang pulis, manloloko siya. Hello, pulis ba ito? Shen Peng, salamat sa iyo. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ito ako, dahil ikaw ang aking pangalawang tagapangalaga, kaya kita tinulungan. Walang problema, uuwi na ako. Sa pagkakataong ito, ay, ikaw at ang iyong problema sa iyong madrasta. Sige. Wala na. Na-detect ang host, natapos ang lahat ng mga gawain ng pangunahing Tianxi. Ngayon ay na-promote sa intermediate Tianxi. Mga gawain sa pag-promote, magkaroon ng sariling Tianxi mansion. Maaaring mag-reward ng 3 set ng mga binhi ng espiritual na halaman. Ay nako. Tahanan ng Tianxi. Ngayon, mayroon akong halos 2 milyon. Naalala ko, may maliit na bakuran malapit sa bundok ng Wangxian. Maaari kong bilhin ang maliit na bakuran na iyon, bilang aking tahanan ng Tianxi. Binata, nandito ka para tingnan ang bakuran, di ba, Tito? Narinig ko na ibinebenta ang bakuran na ito, kaya pumunta ako para tingnan. Itong bakuran, binili ko ito 10 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, plano kong magtayo ng farmstay, pero hindi naging maganda ang negosyo, nakapabaya na lang. Ngayon matanda na ako. Wala na ring lakas para alagaan. Iniisip ko na ibenta na lang. Tito, itong bakuran ninyo, magkano ninyo gustong ibenta? 150,000. Malaki ang bakuran na ito. May harapan at likuran, bagaman medyo sira. Pero maganda ang pundasyon, kaunting ayos lang, pwede nang tirahan. Tito, malaki nga ang bakuran, pero napakabagsak na nito. Ayusin ito, kailangan ng maraming pera, ganito na lang. 1,000,000. Kung papayag ka, pwede kong bayaran ngayon. Sige. 1,000,000 ay 1,000,000. Tutal nakatenga lang naman. Mas mabuti pang ibenta ko na sa iyo. Sige. Sige, 1,000,000 ay 1,000,000. Tutal nakatenga lang naman. Ibenta ko na lang sa iyo. Sige. Ang mga halamang gantimpala ng sistema, sinasabing kapag itinanim, ay makakagawa ng iba't ibang gamot. Hindi ko alam kung ano ang itsura, kapag lumaki na. Shen Peng. Maganda ang pagkakaayos mo sa maliit na bakuran na ito. Ilang araw pa lang ito. Ang galing mo naman. Pwede kang magtinda sa harap ng pintuan. Pwede mong gawing batika ang bakuran. Mukhang maayos ang plano mo. Suyu, umupo ka na. Huhulaan kita. Alam ko, 3,000 piso kada hula. Ano ang nakita mo ngayon? Ikaw kamakailan. Kailangan mong maghanda. Lalo na sa aspeto ng sunog.
Ang tea house kamakailan, maaaring may ilang problema. Alam ko na. Siguradong ang madrasta, ang nasa likod nito, hindi siya ganoon kadali, napalayain ako. Mag-ingat ka, laging handa. Hindi nakapagtataka na maganda ang negosyo ng tea house na ito. Napakaganda. May dalubhasa pala, na naglagay ng feng shui setup. Ang batong feng shui ng kilin ay napakaganda. Ng pagkakabinyag. Punong-puno ng enerhiya. Dahil maganda ang bagay na ito, huwag mo akong sisihin, kung hindi ako magalang. Basta sirain lang. Ang batong feng shui na ito. Ang feng shui ng tea house na ito, ay babagsak. Sa oras na iyon, ang negosyo ay natural na. Babagsak ng husto. Babala, natukoy na ang host ay naglagay ng feng shui na lugar na nasira, mayroong nagtatangkang sirain, ang batong feng shui ng kilin. Nagsimula ang emergency na misyon, parusahan ang mga sumisira, gantimpala sa misyon, pagkukunwari. Ang magtangkang galawin ng aking feng shui stone ay naghahanap ng kamatayan. Ito. Anong antas ito? Feng shui ba? Bakit napakalakas? Nang kakayahang bumalikwas. Ako ay napahamak. Chen Peng. Oy. Bakit hindi ka gumagalaw? May nangyari ba? Totoo nga may ilang bagay. May gustong gumalaw sa aking bato ng feng shui. Pinarusahan ko siya ng kaunti. Umuwi ka at tingnan mo, malalaman mo. Pero malamang tumakas na siya. May mga bakas ng dugo sa lupa. Maghanap ka ng tao para linisin ito. Siguradong ang madrasta ko. Sige, babalik ako para tanungin ng maayos. Hintayin mo ako. Hintayin mo ako. Lin Wangqiu. Ano ba talaga ang gusto mo? Lumipat na ako ngayon. Nagpatayo na ako ng sariling tea house. Hindi pa ba sapat iyon? Hindi tayo dapat mag-abala sa isa't isa. Bakit? Lagi kang nagpapadala ng tao para manggulo sa akin. Anak. Ano bang sinasabi mo? Paano kita guguluhin? Ikaw ay tunay na anak ng iyong ama. Isa rin siya sa mga batang nakita kong lumaki. Balak mong magtayo ng negosyo. Suportado kita, hindi ko na nga magawa agad. Bakit naman ako, manggugulo sa negosyo mo? Ikaw kasi, siguradong may hindi ka naintindihan. Mas mabuti kung ganoon nga. Huwag mong hayaang makahanap ako ng ebidensya. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Lin. Ginang Lin. Hindi ko na magagawa ang negosyong ito. Sa tea house na iyon, may eksperto na naglagay ng feng shui setup. Hindi ko ito kayang sirain. Yung batong feng shui, malakas ang balik nito. Halos mamatay ako. Walang silbi. Hindi mo man lang magawa ang maliit na bagay. Ano ang silbi mo sa akin? Umalis ka. Suriin mo para sa akin. Tingnan natin kung sino ang madalas kasama ng dalaga nitong mga nakaraang araw. Sino ang madalas niyang kasama? Gusto kong malaman kung sino talaga ang naglagay ng feng shui setup. Isang batang wala pang masyadong karanasan. Siya pala ang naglagay ng feng shui setup, HMM. Medyo interesante. Hello. Bakit ka may oras ngayon para pumunta dito, sa kanila? Ayos na ba? Halos tapos na. Nakipagpustahan ako sa tatay ko.
Sinabi ko sa tatay ko, kung ang kita ngayong buwan, nalampasan ang hotel ng pamilya ko, isa sa mga hotel namin, hindi na niya ako mapipilit na magpakasal. Di ba negosyo nyo ay alahas, bakit may hotel pa kayo? Bukod sa negosyo ng alahas, may isa pang hotel. Pero, mas pinamamahalaan iyon ng aking madrasta. Sinadya. Oo, sinadya ko talaga. At saka, tiningnan ko ang buwanang kita, malapit na itong lumampas. Pagdating ng oras, pangako ng tatay ko, hindi niya ako magagalaw. Sige. Ang sistema, may problema yata, ginamit ko ang mata ng langit para tingnan si Suyu. Bakit sarili ko ang nakikita ko? May problema yata ang sistema. Ginamit ko ang mata ng langit para tingnan si Suyu. Bakit sarili ko ang nakikita ko? Ang host at si Suyu, masyadong malalim ang koneksyon. Normal lang na makita ang host. Ibig sabihin, wala nang magawa ang stepmother niya sa kanya. Kaya ako ang pinuntirya niya. TSK, akala niya ba mahina ako? Bakit ang aga? Nagsara na kayo. May kailangan akong ayusin ngayon. Umuwi ka na. Sa tea house, kailangan mo pa rin bantayan. Sige, magtrabaho ka muna. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Hello? Oo. Tatawag ako ng pulis. Ako pa rin ang masigasig na mamamayan. May taong may dalang armas ngayon. Pupunta dito para manakit. Ang address ay sa abandonadong bahay bakasyunan sa bundok Wangsian. Mga bandang gabi. Mga alas 10 ng gabi. Kuya, may pintuan dito. Sige. Tara. Tama, sabi ni kuya, dito nga. Yung bata nakatira dito mag-isa, bilisan nyo, huwag nyong hayaang makatakas siya. Bata, huwag mo kaming sisihin. Kung may sisisihin ka, sisihin mo, ang maling taong kinalaban mo. Bahala ka sa buhay mo. Kayo lang ba ang mga tao rito, na nagbabalak gumawa ng krimen? Baka naman, mali ang pagkakaintindi nyo, sa inyong kakayahan. Sino ang tumawag sa pulis? Nasaan ang mga taong ito? Pumunta sa bahay ko para gumawa ng krimen. Ako'y nagdepensa ng tama, ikaw. Mag-isa mong natalo ang ganito karami. Walang problema, nagprakti ng ilang galaw. Talagang nagpapasalamat kami sa iyong kabayanihan, at sa maagang pag-report. Kung hindi, ang mga taong ito, baka makasakit pa ng tao. Ikaw, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Salamat pa rin sa mga pulis. Salamat sa pagdating mo kagad. Tara na. Sistema, bakit walang gantimpala ngayon? Lakas ng host. Ang lakas ng host ay higit sa antas ng banta ngayon. Walang anumang kondisyon, kaya walang gantimpala. Sige. Ang lakas ng host ay higit pa sa antas ng banta ngayon. Hindi ito kwalipikado sa kondisyon ng misyon, kaya walang gantimpala. Sige. Shenpeng. Ipapakilala kita. Ito ang matalik kong kaibigan, si Zhang Kai. Nagkita kami sa daan. Nagkataon lang. Kamusta? Zhang Kai, ano ang ginawa mo nitong mga nakaraang taon? Baka gumagawa siya ng masama. Ang tagal na nating walang balita. Wala naman. Sobrang busy lang sa trabaho. Laging nasa labas. Alam mo naman, malaki ang pressure sa buhay ngayon. Kailangan kumita ng mas malaki. Zhang Kai, hindi ko inaasahan. Ikaw pala ang tiktik ng pulis. Zhang Kai, hindi ko inaasahan.
Ikaw pala ang undercover ng pulis. Kaya pala nitong mga araw, maraming negosyo ng pagdukot ng bata, ay nabigo. Ikaw pala ang traidor na gumagawa ng kalokohan. Katulad ninyong mga human trafficker. Balang araw ay paparusahan kayo ng batas. Batas. HMPH, akala mo ba makakalabas ka ng buhay? Ngayon ang araw ng kamatayan mo. Suyu. May kailangan pa akong gawin. Aalis na ako, magkita na lang tayo ulit. Sige. Ay nako. Nabawasan ng 3,000. Nagbigay ka ba ng hula sa kanya? Ano bang hula ang binigay mo sa kanya? Sabihin mo sa akin, babayaran ko ang 3,000 piso, para kay Zangkai. Ano sa tingin mo? Sige na. Hindi ito para sa iyo. Bumalik ka na sa iyong tea house, at tingnan mo, Kuripot. Hindi katakatak ang nagbebenta ng tao, basura. Ang hirap hanapin ng lugar na to. Na-detect, ang host ay magsasagawa ng misyon laban sa kasamaan. Gantimpala, paraan ng paggawa ng Thunder Talisman. Oh, oo nga pala. May 3 kidlat na simbolo pa ako na hindi nagagamit. Kanina pa ako nag-aalala. Paano ko ililigtas si Zangkai? Ngayon, madali na. Hello, Chenpeng. Hello, Suyu. Anong nangyari? Magmadali ka at tumawag ng pulis. Sabihin mo sa kanila na pumunta sa kanlurang bahagi ng industrial zone, sa isang lumang warehouse. Oo, sabihin mo sa kanila na magmadali. Kung hindi, mawawala sila ng isang matapang na kasamahan. Hoy, Chenpeng, anong nangyari? Hoy, Suyu, magmadali ka at tumawag sa pulis. Ano? Si Zangkai. Anong nangyari kay Zangkai? Hoy, Chenpeng, ano ba talaga? May nangyari ba? Nasaan kayo? Sa kanlurang bahagi ng lungsod, sa industrial area, sa isang lumang bodega. Oo, bilisan nyo na. Anong kanlurang bahagi ng lungsod? Hello, hello. Ay nako, talaga naman. Bakit hindi mo masabi ng malinaw? Ano ba talaga ang nangyari? Hoy, pulis ba ito? Magre-report ako. May nangyari sa kaibigan ko, Zangkai. Halika, halika. Kailangan nating mag-usap tungkol sa mga transaksyon nitong mga nakaraang araw. Bagong dating ka lang. Mas mabuti pang alamin mo ang ating mga patakaran. Zangkai. Halika dito. Mag-usap tayo. Ang mga transaksyon nitong mga nakaraang araw. Bago ka lang dito. Mas mabuti pang alamin mo ang mga patakaran natin. Zangkai, huwag ka nang magkunwari. Alam na nila ang totoong pagkatao mo. Tinawag ka namin dito ngayon para lang sa'yo ito. Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong sirain ang plano ko. Mga kapatid, patayin niyo sila. 2 sila. Zangkai, ayos ka lang ba? Ayos lang. Zangkai, ayos ka lang ba? Ayos lang. Alam ko, marami kang tanong ngayon, pero hindi ko na balak magpaliwanag. Tumawag na ako sa pulis. Dapat sila ay mabilis na darating dito. Kung kaya mong asikasuhin, aalis na ako. Kaya kong asikasuhin. Binabati kita, host, sa pagtapos ng misyon. Nakuha mo ang paraan ng pagguhit ng Leifu. Ikaw, ayos ka lang ba? Sige. Ikaw naman,
Ang pangalawa kong tagapagtanggol, maging maingat ka. Si Zhang Kai, kamusta siya? Nasa loob siya, ayos lang siya, parating na ang mga pulis, kaya niyang ayusin ito. Sige na, tingnan mo ang sarili mo, gusto mo bang yakapin kita? Halika, tingnan natin, may problema ba sa akin? Ikaw. Chen Peng. Kagabi, salamat sa iyong tulong. Kung hindi, baka napahamak na ako doon. Talagang maraming salamat. Walang problema, walang problema. Ikaw naman. Nabunyag na. Wala na tayong magagawa. Sayang, hindi nahuli ang malaking isda. Yung nasa likod ng lahat, malaya pa rin siya. 3,000 bawat isa, walang daya. Natanggap ang 3,000 piso. Huwag kang gumalaw. Gumalaw ka pa, papatayin ko siya. Nasa misyon ang host, makipagtulungan kay Zhang Kai, para mahuli ang natitirang miyembro ng sindikato, at madala sa hustisya, gantimpala ng tubig na walang ugat, tubig na walang ugat. Ulan ba ito? Tubig na walang ugat. Ulan ba ito? Ang tubig na walang ugat ay biyaya ng langit, hindi nadumihan ng lupa, napakalinis. Bagaman ang tubig na ito, ay walang kakayahang buhayin ng patay o bumuo ng mga buto. May kakayahan din itong pahabain ang buhay, at alisin ang mga lason sa katawan, palakasin ang katawan at mga buto. Ganun pala. Wala rin naman tayong ginagawa, tara na, suyo, uminom ka ng tsaa, baka sakali, may sorpresa. Itong pwesto mo. Huwag mo nang alalahanin, walang problema, yung 3,000 mo kanina. Sapat na yon para sa isang buwan ko. Tubig, kuryente, at pagkain. Saka na nga. Hindi ba sinabi ni Suyu, na bihira kayong mag-usap, tayo na, puntahan natin siya, Tara. Zhang Kai. Zhang Kai. Ayos ka lang ba? Ang delikado kagabi. Ayos lang. Tama nga pala. Bakit may oras ka pumunta rito? Hindi ba sabi mo aalagaan mo ang iyong negosyo sa panghuhula? Ako. Pumunta ako para tingnan ang mga tsa mo. Dahil sa'yo. Napakaganda. Simula nang ibinigay mo sa akin ang dekorasyong El Kilin, laging maganda ang negosyo. Chen Peng. Suyu. Isa siyang mabait na babae. Mula pagkabata, hindi pa siya nagkaroon ng kasintahan. Ako. Bakit ako nagsasalita ng ganito? Ganito mga bagay, paano mo nasabi yan sa harap ng tao? Talaga bang? Hindi mo gusto si Chen Peng? Ay nako, ako, hindi, ako. Hindi, ano bang pinagsasabi mo? Tingnan mo, umalis na sila, ikaw. Huwag kang gagalaw, huwag kang gagalaw. Pag gumalaw ka, papatayin ko siya. Kalma lang, kalma lang. Ilagay ang kutsilyo, pwede pa tayong mag-usap. Usap. Ano ang pag-uusapan? Ano ang dapat pag-usapan? Kayong mga pulis. Sinira ninyo ang negosyo ko. Paghihiganti ako sa inyo. Maging tapat. Walang problema, huwag matakot. Maging tapat. Walang problema, huwag matakot. Ang taong ito, kilala ko siya.
May kasama pa siya. Tingnan mo ang lakas ng snow. Ang lamig ng panahon. Oo nga. Terra. Ang kasama niya. Nasa malapit sa convenience store sa silangang bahagi ng bayan. Nasa 30 anyos. Naka-gray na jacket. Bumili ng sigarilyo kasama ang taong ito. Bago pa lumabas ang balita na nahuli siya. Dapat mahanap natin siya. Chen Peng. May utang na naman ako sa iyo ngayon. Ako ang mauuna na magdala sa kanya. At sa batang babae sa presinto, ang iyong mga lead, ay agad kong isusumbong. Tumayo ka. Terra. Kakarinig ko lang ng ingay. Anong nangyari? Yung kaibigan mo, ma-promote na, ha? Oo nga pala. Ito. Oo nga pala. Yung bato mo sa feng shui, ibebenta mo ba? May ilang mga kasosyo ako sa negosyo. At mga kakilala sa pamilya. Sila. Narinig nila, maganda ang takbo ng negosyo ko sa tea house. Kaya gusto nila ng isa. Siyempre ibebenta. 5 milyon bawat isa. 5 milyon. Oo, ibenta mo sa akin. Hindi ba 1 milyon lang? Iyon ay, ginawa mo para sa akin. Benepisyo ng pangalawang tagapagtanggol. Benepisyo. Bakit hindi mo nalang ibigay sa akin ng libre, kuripot? Sige, 5 milyon. Pagdating ng oras, tatanungin kita, dadalin kita doon. Sige, aalis na ako. Nadetect ang host, ngayon ay lilipulin ng kasamaan. Ipagtanggol ang katarungan, espesyal na gantimpala, isang bote ng tubig na walang ugat. Magandang bagay. Chen Peng, ito ang pinsan kong si Zhou Meng. Zhou Meng, ito. Si Chen Peng na sinabi ko sa'yo. Sabi ni Xiao Yu, dito sa inyo, may napakabisang feng shui na bato. Hindi ko alam kung magkano ang presyo. 5 milyon bawat isa, hindi na pwedeng tumawad. Sige, bibili ako ng isa. Itong mga bato ko, nakahanda na lahat. Yung mga sinasabi mo, yung mga kakilala mo, pwede kayong bumili, magbayad muna, alin ang gusto mo, diretsong kunin. Sa bakuran mo, halos 1 bilyon na siguro, mas mahal pa kaysa ginto. Tama nga pala, Ginoong Chen, sa akin. May isa. Gumastos ako ng 30,000. Binili ko sa Wanfeng Temple. Isang anteng-anteng. Ang tatay ko, malubha ang sakit kamakailan. Sabi ng doktor, kaunti na lang ang oras. Gusto kong magtanong, ito, makakatulong ba ito sa tatay ko? Gusto kong magtanong, ito, makakatulong ba ito sa tatay ko? Sandali. Ang anteng-anteng na ito, hindi ako, nagbebenta ng tig-1,000. Ngunit, binalot lang ulit. At ibinenta ng 30,000. Tinanong ba ako? MS. Zo, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Itong anteng-anteng na ito, para sa sakit ng tatay mo, walang epekto. Ang tatay mo, anong sakit ang meron siya? Ang tatay ko, may late-stage liver cancer, sabi ng doktor. Pinakamatagal, 3 buwan na lang ang natitira. Ako. Gusto ko lang na mabawasan ang kanyang paghihirap, sistema, tubig na walang ugat at pilak na Pildores. Alin ang tama, epektibo para sa sakit ni Zohai. Tubig na walang ugat, maaaring magpakalma ng sakit. Para sa mga malubhang may sakit, pinipigilan ang paglala ng sakit, mahusay sa pagpapahaba ng buhay. Kwetidan,
May epekto ito sa pagpapalakas ng katawan. Ang mga may malubhang sakit ay maaaring mamatay kung kakain ito. Mayroon akong isang bote dito, ng tubig na walang ugat. Makakatulong ito sa sakit ng iyong ama, at pahahabain ang buhay niya. Ngunit mahal ang presyo nito, 10 milyon. Walang problema, basta mailigtas ang tatay ko. Kahit magkano, handa akong magbayad. Sige. Ito naman, ito ang tubig na walang ugat. Pagbalik mo, pabigyan mo ang iyong ama ng isang maliit na lagok araw-araw, para maibsan ang kanyang sakit, at mapahaba ang kanyang buhay. Sige, salamat sa iyo, Ginoong Chen. Babayaran kita ngayon. Natanggap na, 10 milyon. Aalis na ako. Napakaliit na bote, ibebenta mo ng 10 milyon. Na-deposito na, 10 milyon. Aalis na ako. Napakaliit na bote, ibenta mo ng 10 milyon. Lahat ito ay tunay, 10 milyon. Sulit na sulit ito. Kung hindi ka naniniwala, hintayin mo ang ama ng pinsan mo. Pagkatapos niyang uminom, malalaman mo na. Sasabihin ko sa'yo, ang ama ng pinsan kong si Johai, ay tagapamahala ng lungsod, ng mga negosyo. Nagtrabaho siya sa pamamahala ng kumpanya, at Odeteng. Malaki ang kapangyarihan niya. Maraming kumpanya ang natatakot sa kanya, yung mga katiwalian sa templo. Pinapansin din ba? Syempre naman, ngayon ang mga templo, kailangan ng magparehistro bilang kumpanya, at sumailalim sa regulasyon. Bakit? Ito nga, ang pinsan mo, ang bumili ng antang-antang dati. Yun ang binenta ko dati. 1,000 lang ang isa. Pero sa kung anong Wanfeng Temple, si Monk Jinghai, binabalot at binibenta ng 30,000. Hindi ba ito panloloko? HMM. Sige, sasabihin ko sa pinsan ko mamaya, kung ang kalusugan ng tiyuhin ko, ay talagang bumuti, yung mga manloloko, ay maaaring makulong ng ilang taon. Sistema, ito ba ay itinuturing na pagpaparusa sa masama at pagtatanggol sa mabuti? Host, huwag laging isipin, na samantalahin ang sistema, bagaman may katarungan sa gawaing ito. Ang pangunahing layunin, ay para sa kapakinabangan, hindi akma, sa pamantayan ng pag-aalis ng kasamaan. Sige, sige. Ginoong Chen, ako si Liting Yuan. Narinig ko mula sa kaibigan, na dito ay epektibo. Gusto ko sanang hilingin sa inyo, pakitingnan ng apo ko. Kasi kamakailan lang, bigla siyang naging ganito. Sabi ng ospital, wala raw siyang problema. Pero ganito pa rin siya. Ginoong Li, hindi ito sakit ng apo mo, kunwari lang. Kunwari lang, paano posible? Ganito siya, mahigit 1 linggo na. Si Black, pumunta. Umalis ka, ikaw. Huwag mag-alala, may dahilan ang ginagawa ng bata, sigurado akong may dahilan siya. Bata, bakit ka nagkukunwaring baliw? Bata, bakit ka nagkukunwaring baliw? Ako, gusto ko lang magpahinga. Si Lolo, pinapasok ako sa napakaraming tutorial, tuwing, nag-aaral ako hanggang alas 10 ng gabi, sobrang pagod na ako. Lahat, hindi mabuti si Lolo, iniisip lang ni Lolo na magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Hindi niya akalain, na mabibigyan ka ng ganitong kalaking pressure, Ginoong Li. Ang pag-aaral ng bata, ay mahalaga, pero kailangan din ng pahinga at trabaho. Kung palaging ganito, wala itong magandang idudulot, mas mabuti pa, na gamitin ang libreng oras ng mga bata, para gawin ang mga gusto nilang gawin. Sa ganitong paraan, mahikayat ang kanyang interes sa pag-aaral. Lolo, mag-aaral po ako ng mabuti. Kaya lang, pwede po bang bawat linggo, bigyan niyo po ako ng 1 araw, para makapaglaro ng basketball. Talaga po, mahilig mag-basketball. Papangako ni Lolo sa'yo. Sige. Na-deposito na, 200,000, Master Chen. Salamat sa mga payo mo. Ito ay munting pasasalamat, pakiusap, tanggapin niyo ito.
Hindi ko inaasahan na mayroon ka talagang mga customer. Ito ay lehitimong pamana ng mga dalubhasa, kahit medyo mahal ang bayad, pero lahat ay tunay na kalidad, tunay na kakayahan. Bakit nandito ka na naman? Pakiramdam ko. Ang dami mong oras ngayon. Di ba dati, nanalo ako sa pastahan namin ng tatay ko. Ngayon, ang negosyo sa tea house ay stable na. Kaya ako, wala nang masyadong ginagawa. Pero ngayong araw, pumunta ako. Talagang gusto kong, may pag-usapan tayo. May isang business partner ako. Gusto niyang maghanap ng feng shui master. Napakagalante ng taong iyon. Tingnan mo, ikaw agad ang naisip ko. Ngayong araw. Sige. Tutal, wala naman akong gagawin ngayon. Terra, sasamahan kita. Sige. Itim, nasa bahay ka. Terra. Ginoong Chen, matagal ko nang narinig ang pangalan mo. Sabi ni Boss Su. Ikaw ang tunay na, dalubhasa. Hindi. Ngayon. Sa wakas nakita ko na. Si Boss Liu. Ikaw kamakailan, parang medyo nahihilo, hindi makatulog, at saka sa negosyo, hindi rin masyadong maayos. Ginoong Chen, paano nyo nalaman na nitong mga nakaraang araw, talaga, madalas akong nahihilo, hindi pa rin ako makatulog sa gabi. At saka ang kumpanya, sunod-sunod na nawalan ng malalaking kontrata, pagkalugi, milyon-milyon ang nawala. Ginoong Chen, mayroon bang paraan para malutas ito? Ito. Boss Liu, ako ay maaaring mag-ukit ng isang piraso ng batong pangontra malas na piksiya. At ilagay ito sa iyong opisina. Pwede itong gamitin para supulan ng malas. Sige. Ginoong Chen, ito ang dati kong iniingatang batong jade mula Hachon. Kung magagamit mo ang batong ito, inukit na batong feng shui. Presyo, bahala ka na. Boss Liu. Ang batong ito. Batong feng shui na piksiya, ilalagay sa ang iyong mesa sa opisina, ay nasa gitna. Tandaan mo ito, ilagay ang ulo, nakaharap sa pinto. Sa ganitong paraan, makakatulong ito sa iyo, napigilan ng malas. Tandaan, tuwing umaga, gamit ang malinis na tubig, panasan mo ito, para mapanatili ang espiritu nito. Ginoong Chen, napakagaling nito. Kakakuha ko lang nito, pakiramdam ko ang katawan ay mainit-init. Ginoong Chen, babayaran na kita, sige. ₱2,000,000 ang pumasok. Ginoong Chen, ito ay munting regalo. Sa hinaharap, kung may kailangan ka, huwag mag-atubiling magsabi. Sige. Salamat, Master Chen. Chen Peng, ang dali ng negosyo mo, relax lang, kahit anong ukit sa bato, 2,000,000 agad, mas malaki pa kita nito, kaysa sa pagpapatakbo ko ng tea house. Ako naman, tunay na talento ito, hindi ito kayang gawin ng karaniwang tao. Ang host ay nakapagmana na ng maraming mga teknik ng Celestial Master. Sa katunayan, siya ay umabot na sa rurok ng Intermediate Celestial Master. Ngayon ay may bagong misyon. Palawakin ang tirahan ng Celestial Master. Gumawa ng nararapat sa isang Celestial Master. Lugar ng pagsasanay. Gantimpala sa natapos na misyon. Paggawa ng elixir. Ngayon may pera na rin sa kamay. Balak ko, ang lupa sa paligid ng bakuran, ay kukunin ko lahat, tapos maghanap ng maasahang construction team. Ayusin natin ito, ang tirahan ng mga maestro. Dapat may itsura naman. Sige, aalis na ako.
Dahan-dahan lang. Dito, dito. Shenpeng. Itong bakuran mo, pinalawak ng husto Dagdag pa ng maraming bagay. Kayong dalawa lang ni Xiaohe ang nakatira. Kailangan ba ng ganito kalaki? Ang dating bakuran, hindi na bagay sa akin. Pagkatao bilang Tianxi, kailangan ko rin. Bigyan mo ako ng unang tagapagtanggol, ng magandang kulungan ng aso. Siyempre, Suyu, bilang pangalawang tagapagtanggol, meron ka rin. Sino ang gustong tumira sa kulungan mo? Linawin mo nga. Ihahanda ko ang isang silid para sa iyo. Kapag natapos na ang pag-aayos, magiging maganda ito. Siguradong magugustuhan mo. Ay. Yung mga feng shui na bato, nasa labas. Hindi ka ba natatakot naman ako ito? Karaniwang tao, hindi mapapansin ang detalye. Mga bagay na nagkakahalaga ng 10 piso. Marami sa kalsada. Tama, yung mga feng shui stones mo. Marami ka bang nabenta? Marami akong kaibigan. Lahat sila lumapit sa akin. Simula nang bumili sila ng feng shui stone mo, gumanda ang negosyo nila. Hindi ko pa nasisuri ng mabuti. Siguro meron. Mga 10 o higit pa. Mga 10 o higit pa. Kung ganoon, meron ka na. 67 hanggang 70 milyon na. Kumita ako gamit ang aking kakayahan. Anong kakaiba doon? Dahil nag-e-expand ka dito, pwede ko bang dalhin ang malaking tagapagtanggol mo? May lugar sa tea house ko. Aalagaan ko siya. Sige. Alagaan mo ang nakatatanda mong kapatid. Huwag kang magbiro. Sino ang nagsabing magkapatid kami? Ginoong Lin. Nandito na tayo. Nagtanong-tanong na ako. Yung mga mayayaman tulad ni Suyu. Dito nang gagaling ang mga bato. Narinig kong napaka-epektibo. Pagkatapos bumili, ang negosyo ay sobrang gumanda. Nandyan ang mga gamit. Ginoong Lin. Tayo na. Tara na. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, 8, 9, 15 piso, 1 milyon. Tunay na kita. Ilipat lahat ito. Yayaman tayo. Lin Xiao, kami. Pagkatapos natin itong ilipat, magkano kaya ang bentahan? Na tama lang. Walang kwenta. Nasa atin na lahat ito. Siguradong auction. Ang pinakamataas ang makakakuha. Oo, oo, oo. Napakasimpleng prinsipyo. Hindi mo maintindihan. Huwag ka nang magsalita. Bilisan mo ang paglipat. Mas mabilis ang kilos. Si Suyu talaga, malas ang bibig. May tao nga talaga, na nang ahas magnakaw ng bato ko. Wala ang bata kahapon. Kung hindi, malalaman na sana kahapon. Sistema, bakit hindi mo man lang ako pinaalalahanan? Ganito kalaking bagay, hindi mo man lang pinansin. Nadetect ang pagkawala ng gamit ng Master ng Langit. Ang mga bagay na ginawa ng mga dakilang maestro, ay hindi dapat mapunta sa mga taong may masamang balak, sa kanilang mga kamay. At maging kasangkapan sa pang-aabuso at pagpapayaman, maglabas ng misyon, bawiin ang ninakaw na batong feng shui, parusahan ang magnanakaw, gantimpala sa pagtapos ng misyon, bagyong kahoy. Shenpeng, Shenpeng. Shenpeng, Shenpeng, yung bato mo, di ba, lahat nanakaw na. Alam mo rin, nanakaw ang bato ko, tamang-tama, gusto ko sanang itanong, tungkol sa pamilya Lin. Hindi ba, alam mo rin na ang pamilya Lin, ang nagnakaw. Tingnan mo, ngayon sa loob ng lungsod, kumalat na, sinasabi nila na ang pamilya Lin, ay magdaraos din, ng auction, para ibenta ang mga feng shui na bato. Maraming tao, ang lumapit sa akin at nagtanong, kung nag-away ba tayo,
Pumunta ka sa Pamilya Lin, para makipagtulungan. Tama nga ako. Ngayon, ano ang balak mong gawin? Kung kaya nilang mag-imbita ng tao, pupunta rin tayo. Tamang-tama, turuan ang mga walang modo na mga tao. Mga panauhin, sa inyong pagdalo, sa auction na ito, ako si Lin Chen, ay lubos na nagpapasalamat. Ang mga benepisyo ng mga batong feng shui na ito, siguradong narinig na ng lahat, ang balitang ito. Ang Su Family Tea House, ang Zhou Group, at ang Li Real Estate, ang kanilang negosyo, bakit biglang sumikat? Dahil sa mga batong ito. Hindi ko na ipapaliwanag pa, napakasimple ng patakaran, ang pinakamataas na bid ang mananalo. Magbibid ako ng 6 na milyon, 7 milyon. Tingnan mo, ang iyong bato, talagang sikat ito, negosyo lang, normal lang, lahat gusto kumita ng pera. Kasalanan mo ito. Hindi ko ito inirekomenda, ayaw mo pa rin ibenta. Alam mo, ilang tao ba ang pwedeng pumunta, para hanapin ako araw-araw? May mga tao, na kahit na, sa pintuan ng tea house ko, may mga tao pa rin, na gumagamit ng koneksyon para mahanap ako sa bahay. Pera naman, mga bagay na wala sa akin. Ako'y isang albularyo, para saan pa ang maraming pera? Bukod pa rito, ang kumita ng pera, ay hindi ang aking layunin. Siyempre, kung sino ang gusto ko, sa kanya ko ibebenta. Ano ang susunod na gagawin? Ganito ka lang, titingnan mo lang ang bato mo, na ina-auction. 10 milyon. 10 milyon, isang beses. 10 milyon, 2 beses. Meron pa ba, mas mataas na presyo? Nabili. Ngayon, pakiusap, ang mga nanalo sa auction ay umakyat sa entablado, para kunin ang inyong feng shui na bato. Paano nangyari ito? Ito. Hindi ito maaari, Lin Chen. Manloloko ka. Isusumbong kita. Oo, isumbong mo siya. Sinasabi ko sa'yo, pati ako. May 10 milyong deposito pa ako. Ibalik mo ang pera ko. Mga kaibigan. Ang mga batong ito, ay talagang mga batong feng shui. Ngunit, ayaw ko na. Kinukuha ng iba ang mga gamit ko, para pagkakitaan. Chen Peng. Ang tagapagturo sa tabi ni Suyu. Ang mga batong ito, dati ay nasa bakuran ko lahat, ngunit kinuha ng iba. Ngayon, isa na lang ang natitira. Master Chen, ito ba'y binibenta? Magbibigay ako ng 30 milyon. Magbibigay ako ng 40 milyon, 50 milyon. Master Chen, ibenta mo sa akin. Sige, sayo na. Chen Peng. Ang mga bagay na ito ay hindi sa iyo. Walang silbi ang pagkuha nito. Tandaan, mga bagay ng Tianxi, hindi dapat lapastanganin. Hindi ba ayaw mo ng pera? Hindi ko gusto ang pera. Hindi ibig sabihin na ayaw ko ng pera. Sakto lang, ang maliit kong bakuran ay pinalalawak pa. Habang ginagawa, magagamit ang mas magandang materyales. At sa pagkakataong ito, para rin sa mga masamang tao, kaunting leksyon. Natapos na ang pagtatayo ng mansyon. Lumaki na rin ang espiritual na perlas. Binabati kita, host, natapos mo na ang pagpapalawak ng mansyon ng Tianxi. Gantimpala, kasanayan sa paglikha ng elixir. Kasanayan sa kontrol ng hangin at ulan, bagyo at ulan. Ang gantimpala sa pagnanakaw ng bato noong nakaraan. Ang alchemy na ito, mas komplikado kaysa sa bagyo at ulan at pagguhit ng mga simbolo. Mas komplikado talaga. Ang tamang timpla ng gamot, at kontrol sa init, may daan-daang uri.
Bagyo at ulan. Ang kakayahang magpatawag ng bagyo at ulan. Natukoy na ang espiritual na halaman ay hinog na. Nagbigay ng bagong misyon. Gumawa ng 10 piraso ng pangunahing gamot. Gantimpala sa pagkumpleto ng misyon. 10 buto ng espiritual na halaman. Ano ang epekto ng espiritual na halaman na ito? Unang antas na gamot, maaaring alisin ang lason sa katawan ng tao. Ginagawang ang katawan ng tao, parang bagong silang na sanggol, bagamat hindi kayang buhayin ng patay, at pagalingin ang mga sugat, ngunit kaya nitong alisin ang maraming sakit, at pahabain ang buhay. Pampahaba ng buhay. Pampahaba ng buhay. Talagang maganda ang epekto nito. Kung ibebenta natin ito, siguradong magdudulot ito ng malaking ingay. Ang pamana ng mga maestro ay talagang kamangha-mangha. Pwede nang mag-refine ng elixir. Sa kalawakan, hindi na kailangan ng pugon. Kung malaman ito ng mga sinaunang, mga alchemista, tiyak na may inggit sila. Konsentrasyon. Buti na lang at nagtagumpay. Halos nabigo ako. Kung nabigo ako, wala na akong mga halamang gamot. Kung gusto kong magtagumpay sa misyong ito, napakahirap na. Sa mga bagay na ito, binabati kita, host, natapos mo ang paggawa ng pangunahing gamot, misyon, gantimpala, 10 buto ng halamang espiritual. Sa mga butong ito, sa hinaharap, hindi na tayo mag-aalala sa pagtatanim ng halamang espiritual. Sa mga pangunahing gamot na ito, sa hinaharap, magpapahaba ng buhay. Mawawala ang lahat ng sakit, mas madali na ito ngayon. Chen Peng. Ibinigay ko sa iyo ang malaking tagapagtanggol. Itinali ko sa labas. Oh. Oy, ang ganda ng bakuran mo sa labas. Ganda ng pagkakagawa. Bakit ganito pa rin? Ang pwesto mo. Ayusin mo naman ng konti. Ayos naman itong pwesto ah. Hindi naman ako nagbebenta para kumita. Bakit ko pa aayusin ng bongga? Oh, Ginoong Chen. Oo. Talagang napakalaking pasasalamat ko sa iyo. Noong huling beses na ibinigay mo, ang tubig na walang pinagmulan. Talagang nakatulong ito sa maraming sakit ng aking ama. Ngayon, ang kanyang kalagayan ay mas mabuti na at nakakakain na rin siya. Walang anuman, masaya akong makatulong. Pero Master Chen, ngayon, naubos na ang tubig na walang ugat. Lalong lumala ang sakit ng tatay ko. Ngayon sa gabi, hindi siya makatulog dahil sa sakit. Kahit ang mga pain reliever, hindi na umepekto. Wala ka bang ibang paraan para mailigtas siya? Ay nako, Chen Peng, sigurado akong may paraan ka. Dati si Tio Zhou ay nag-imbestiga na sa Lin Group, pero natigil dahil nagkasakit siya. Hindi ba't hindi ka kasando ng Lin Group? Tama ba? Kapag gumaling na si Tio Zhou, baka sakaling makapag-imbestiga siya ng kung ano, at maipakulong ang pamilya Lin. Tama ba? Sistema. Kaya bang gamutin ng mga Pyldores ang huling yugto ng kanser? Kailangan ng 3 pangunahing Pyldores. At paalala sa host, kung ibebenta sa iba, magsisimula ang presyo sa 30 milyon bawat isa. Hindi pwede. Bakit hindi ka nalang magnakaw? Pakiintindi, host, ang hirap gumaling sa huling yugto ng kanser sa atay. Sa modernong medisina, walang magawa, ngunit ang pangunahing gamot ay maaaring magpagaling ng lahat ng sakit at magpahaba ng buhay. 3 milyon bawat isa ay makatarungang presyo na. May paraan naman. Pero, mahal ang presyo. Walang problema, Master Chen, basta mailigtas ang tatay ko. Kahit magkano, papayag ako. 90 milyon, kung kaya mong dalhin, maliligtas mo ang iyong ama. 70 milyon. 70 milyon. 70 milyon, tama ba? Babayaran kita ngayon. Sige. Pumasok na ang 70 milyon. Naipadala na ang pera. Pakitingnan po. Narito, may 3 tableta dito.
Pag-uwi ninyo, sabihin sa iyong ama, uminom ng isa bawat araw. Pagkatapos ng 3 araw, ang kanyang sakit, gagaling na siya. Pero tandaan mo, pagkatapos inumin, magpahinga ka. Huwag mag-ehersisyo ng mabigat. Maraming salamat sa iyo, Maestro Chen. Pupunta na ako ngayon, para ipainom ang gamot sa aking ama. Oh, bilisan mo, bilisan mo. Chen Peng. Kahit huling yugto ng kanser ay magagamot, napakahimala nito. Hindi ba ikaw ang nagsabi nito? Sinabi mong pagalingin ang sakit ni Tio Zhou. Matutulungan tayo laban sa pamilya Lin. Siyempre, hindi ko rin naman pinapansin ang pamilya Lin. Pero, kung may tutulong sa akin, mas magiging madali para sa akin, para hindi na sila araw-araw pumunta rito para manggulo. Kuya, si Chen Peng, talagang walang kwenta. Ang hirap kong makuha ang mga batong feng shui, pero siya, sinira lahat ng bato sa harap ko. Hindi lang ako walang kinita, kahit isang cash-in, kundi nagbayad pa ako ng malaking deposito. Yung mga nagbid, ngayon ay inaakusahan ako ng panloloko, sira na ang reputasyon ko. Lahat ng ito ay dahil kay Chen Peng, ikaw talagang walang kwenta. Nakaaway tayo, ng maraming pamilya. Ngayon, ang pamilya Lin, ay binabantayan na. Alam mo ba, na ang pamilya Zhou at Su, ay iniimbestigahan tayo, lahat ng ito ay kasalanan ni Chen Peng, kung hindi dahil sa kanya. Hindi ako mapupunta sa ganitong sitwasyon, at si Zhou Hai, yung matandang yun, sabi ng doktor, huli na ang liver cancer niya, 3 buwan na lang ang itatagal niya, dahil nahanap ni Zhou Meng si Chen Peng, gumaling si Zhou Hai pagkatapos. Dahil naglakas loob silang galitin ng pamilya Lin, HMP. Huwag mo kaming sisihin, kung magiging bastos kami. Zhou Jian, pumunta ka ngayong gabi at patayin si Chen Peng. Tandaan mo, habang nandito ako, wala kang magiging problema. Wala na ako, saan ka naman tatakbo? Huwag kalimutan, noong una, ang kuya mo, paano siya nahuli? Gawin mo ng maayos. Huwag mo akong biguin. Zhang Kai, bakit ka nandito? Di ba't nagkasundo kayo ni Chen Peng, na magkita dito para magtsaa ngayon? Napadaan lang naman ako, kaya dito na lang ako naghintay. Ay, huwag na nga, punta na lang tayo kay Chen Peng. Mas malaki ang bakuran niya, mas komportable rin ang pag-inom ng tsaa. Oo, pwede rin. Tara na, Tara. Zhang Kai, Suyu. Talagang makitid ang daan ng mga kaaway. Sige. Saktong masosolusyonan ang dalawa sa isang pagkakataon. Sistema. Anong nangyayari? Bakit ako nagkakaroon ng masamang kutob? Ang host ay nakarating na sa antas ng mataas na Tianxi, at nakakaramdam ng sariling karma. Sariling karma. Si Suyu ba ito? Zhang Kai, ibaba mo ang baril. Kung hindi ay, puputulin ko ang kanyang lalamunan. Zhou Jian, hindi ka makakatakas. Pakawalan mo siya. Pwede akong humingi ng permiso sa taas. Pagagaanin namin ang parusa mo. Hehe. Pagagaanin ang parusa. Zhou Jian, hindi ka makakatakas. Bitawan mo siya. Pwede akong mag-apply sa itaas. Para pagaanin ang parusa mo. Patawarin mo na lang. Nasa loob pa rin ang kuya ko. Dahil sa inyo lahat ito. Sinasabi ko sa'yo, ngayon, kayong dalawa. Walang makakaligtas. Ang taong ito, siya yung nasa tea house noong araw na iyon, kasama ng kriminal na iyon, ang kanyang kasabwat. Sinabi ni Zhang Kai na siya, ay kapatid ni Zhou Qi. Mukhang si Zhang Kai noong araw na iyon, ay hindi siya nahuli.
Sino ka? Tulungan niyo ako, saklolo. Sino ka, saklolo? Shenpeng. Zhou Jian, ikaw ba yan? Shenpeng, ayos ka lang ba? Shenpeng, bitiwan mo na. Wala na siyang kakayahang lumaban. Bagamat hindi alam ni Shenpeng kung para saan, pero talaga namang hindi mo na kailangang gawin ito. May hawak na sandata. Nagsisimula ang pagnanasa sa pagpatay. Binabati kita, host, sa pagtagumpay sa iyong hadlang sa puso. Bagaman ang host ay nagtataglay ng makapangyarihang lakas, hindi niya ginamit ang kanyang natatanging katangian. Upang mangibabaw sa lahat, naiintindihan ang tama at mali, ginagantimpalaan ang host sa pag-abot sa mataas na antas ng Tianqi. Saktan mo siya, madudumihan ang kamay ko, sa natitirang buhay niya, hayaan na lang natin siyang mabulok sa kulungan. Kalilimutan na lang. Saktan mo siya, madudumihan ang kamay ko, hayaan na lang natin siyang mabulok sa natitirang buhay niya, hayaan mo siyang mabulok sa kulungan. Hindi natin siya nahuli noong nakaraan. Laging problema ito sa opisina. Hindi ko akalain mangyayari ang ganitong bagay. Buti na lang at dumating ka agad. Kung hindi ko maisip ang magiging resulta. Tama nga pala, nagtago si Zhou Jian ng matagal, bigla siyang lumitaw, Zhang Kai. Ngayon din, pumunta ka sa bahay ng mga Lin para hulihin sila, mahuhuli mo pa ang nasa likod ng lahat, kapag nahuli ka, sila, tumakas na siya sa ibang bansa. Dadalin ko na ang mga tao ngayon. Tumayo ka. Ihahatid na kita pa uwi. Sige. Shenpeng, bagsak na ang pamilya Lin ngayon. Yung mga pangunahing tao ni Lin Hao, pinakamataas na parusa ay habang buhay na pagkakulong. Paano naman si Zhou Jian? Narinig ko kay Zhang Kai na hinatulan siya ng kamatayan, talagang nararapat lang. Noong araw na iyon, bakit ka galit na galit? Akala namin, direkta mo bang aatakihin si Zhou Jian, at ang aura mo? Parang nagbago ka na. Galit na galit. Dahil ba sa akin? Siyempre. Ikaw kasi ang aking ikalawang tagapangalaga, siyempre, poprotektahan kita. Siyempre. Ikaw ang akin ikalawang tagapangalaga, siyempre, poprotektahan kita. Oo. Bakit ka magsalita ng ganito? Daong. Sinasabi mo ba na masama na siya? Kita mo, talagang sinadya niya, di ba? Ha? Uy, tingnan mo. Big Yellow, pumayag na siya. Iniisip niya na masama ka. Hindi na kita lalaruin. Kailangan ko nang umuwi. May aasikasuhin pa ako. Mukhang abala ka nitong mga nakaraang araw. Siyempre. Sino ang kasing dali mo? Nagbebenta ng ilang bato na milyon-milyon ang halaga. Ako naman, kailangan ko pang bumalik para magbukas ng mga tindahan. Ang pag-aayos at pagpili ng lokasyon. Alin dyan ang hindi ko kailangan gawin. Aalis na ako. Teka. Tama. Nagpapatuloy ka pa rin ba sa panghuhula? Oo, syempre, ito ang ikinabubuhay ko. Bukod pa riyan, ito ay pamana ng mga maestro. Iyon nga, para maliwanagan ang lahat. Kaya mo yan. Big Yellow, oras na para umuwi. Sabi mo, sa susunod nating hakbang, saan tayo pupunta? Takip silim, malapit ng lumubog. Ang araw bukas, ay sisikat pa rin tulad ng dati. Ang landas ng pagmamana ng Tianqi, ay mahaba pa rin.